Mga kababayan, relate po ako sa pinagdadaanan ni nanay. Sa sitwasyon ni nanay, nararamdaman ko talaga yung ngiti tapos napapaiyak. Sakit sa damdamin, mga kababayan. Yung napagtapos mo yung anak mo, 11 years ka sa abroad para mapagtapos yung anak mo. Pero ngayon, nung pagtapos na, tapos nagkaroon na ng magandang future, nasa Canada na, bakit ganun? Bakit nakalimutan natin kung saan tayo nagsimula? Bigyan kitang pambili. Okay lang yun. Nay, akin na yung kamay mo. 1,000, 2,000, 3, 4, 5,000 po. Salamat po sila pumunta sa akin. Mga pag-simula, ano pangalan ni nanay? Teresita, sir. Ilan taon na po kayo? 63, sir. Asawa niyo po nasa? Ayun po, sir. Kaya nga ako minsan, ano kaya kung magpakamatay na lang kaya ako para makapagpahinga na? Ay, wag. Masama yun, nay. Oo, sir. Ilan po pala anak niyo, nay? Meron po akong isang anak, sir, kaso nasa Canada. Nung nakapagtapos ng pag-aaral, pumunta ng Canada, wala, nakalimutan na niya ako. Ay, bakit? Ewan ko, sir. So, sa ngayon, nasa Canada siya. Opo. Iisa lang na anak mo yun. Opo. Maswerte siya, nay. Napunta na siya ng Canada. Kasi, nabalo na kasi ako, sir. Mm-mm. Wala na. Kaya nakapag-asawa ko. Para may kasama na. Oo, tama po yun. Kaso, nung nakapagtapos na siya kasi nag-ex-abroad din ako, sir. Para nagkatukatulong ba? Ah, ex-abroad ka Opo. para mapag-aral For yung isa 11 mong anak. years. Opo. 11 years. Opo. Katulong. Nagkatulong ka sa Sa Singapore, 5 years. Tapos sa Jordan din. nakarating ba rin ng Jordan? Opo. Kaya nung nag-for good na po ako, graduate yung anak ko. Computer engineering po siya, sir. So, nung nasa abroad ka, nay, anong napundar mo? Wala po, sir. Meron po akong nabiling 800 square meters sa Cagayan Valley kasi taga Cagayan Valley, Tuligaraw po ako. Opo. Yun lang po. Tapos yung bahay ng ganito, nanay ko lang nakatira doon kasi patay na doon. Pero 11 years ka, 800 square meter yung napundar mo. Opo, pinili ko lang po, hindi mga Ay, hindi man na nabili mo yun. pinili ko po, sir. Kumusta naman ang sweldo nung nasa abroad ka? Mababa pa noon, sir. Matagal na. Pero yung 11 years, at syempre, noon pa yun, Nag-aaral sinasabi natin mababa, pero malaki na ang value nun. Oo, sir. Pero importante na, Napag-aral. napag-aral mo yung anak mo. Akala ko, maganda rin buhay ko. Pala, ganun pa rin. Bakit? Anong course ng anak mo na yun? Computer engineering, sir. Wow, very lucky siya. Tapos ngayon ano trabaho niya sa Canada? Hindi ko nga po alam, sir. Malaki ang Kasi sweldo sa Canada na eh. wala na kaming komunikasyon, sir. Hindi nga niya maalala ang birthday ko. Ay bakit? Ganun kawawa naman si nanay. Hindi nga niya maalala na, ay, Happy Mother's Day. Wala man lang, sir. Mabuti pa itong anak-anakan ko, anak ng asawa ko, dahil akong nagpalaki. Mm. Pag kung minsan magbigay 200 kasi tricycle driver lang. Mm. Siya, may pamilya na rin. Siya may anak na rin. Ayun, kung minsan, Happy Mother's Day, Mami, na tinatawag niya. Mm. Ganun lang, namamasyal din. Gusto na kayo, ganyan. Okay lang. So nay, nung 11 years ka sa abroad at napagtapos mo yung anak mo sa engineering, anong pakiramdam mo nung napagtapos mo siya? Masaya, sir. Very Kasi- proud. Opo. Proud kasi mother. Opo. Kasi ako pang pumunta pa ako sa school nila. Yung parang, siyempre kasama ang parents. Opo. Masaya. Ang saya. Kaso nag-asawa naman na siya. Simula nun, sir, nagtrabaho, naging manager siya ng nagtitinda ng motor. Mm-mm. Kaso ni piso, sir, wala. Wala talaga. Pero okay lang, pinibisita ko pa rin siya nung hindi pa siya hanggang sa ako pang naghatid sa airport. Nahinatid mo pa sa Canada, airport, papuntang Canada. Ilang taon na siya sa Canada ngayon? Hindi ko na matandaan, sir, pero matagal na eh. Grade 4 pa lang yung ako ko noon eh. Ngayon, hindi ko na alam yung grade na siguro grade 2. Kasi wala na po kami hindi na niya ako. Wala kami communication. Hindi ka man lang tinawagan na eh. Hindi, sir.
May cellphone naman kayo. Opo. So alam naman niya Facebook. Opo. Alam naman niya. Alam naman. Sadyang hayaw ka lang kontakin. Siguro siya. Baka nag-fluid siya ng sama. Ba't ganun? Babae yun. Lalaki. Ay lalaki, lalaki pa naman. Sorry, ganun lang siya. Nag-iisa pa naman siyang anak. Opo. Patay na rin kasi yung tatay. What do you think? Sa palagay mo na siyempre, nakakapagtaka naman. May tampo naman siya sa inyo. Kahit na, sir, bakit ako sa nanay ko, hindi ko man siya makalimutan. Kahit kung minsan, nagtatampo ako sa kanya. Pero nanay ko pa rin siya eh. Tama ka na. Maging ako rin po. Minsan pasawa yung nanay at tatay ko kasi mga senior na rin. Opo. Magtampo ako isang araw lang. Aalis ako. Opo, ganun po. Pagdating ko sa bahay, naisip ko sila. Andun pa rin yung awa. Kasi Kinabukasan tawagan ko o puntahan ko. Ako na maglalambing. Oo, sir. Lalambingin ko ulit. Ganun din. Kasi hindi ko kayang magalit sa kanila. Dahil kung ano man meron ako ngayon, ano man ang kalagayan katayuan ko ngayon, hindi yan darating, hindi magkakaroon without your parents. Oo. Pero nakakapagtaka kayo, anak. Kailan lang ako minto ng pagkakatulong. Sir, nakakatulong pa rin ako dito sa Pilipinas. So, nagkakatulong pa Para rin. lang magkapera. Pero sabi ng anak-anak ko, tama na, bangkagda ka na. Kung ano yung, kasi yung hipag ko, nagbibigay din naman sa amin buwan-buwan. Bigas, hindi naman kami bibili sa rin. Kapatid ng asawa ko na teacher sa Bayapa. Tama yun, Nay. Ingatan mo rin yung sarili mo. Yung 11 years mo, pangangamuhan sa ibang bansa, enough na po yun. Napag-aral mo na yung anak mo. Napakita mo na yung bilang magulang. This time, enjoyin mo rin yung buhay mo, sarili mo. Masyurti ka pa rin kasi may nagmamahal Sanang sa'yo. pumasok para lang din magkapera. Minsan, dadasal na lang po ako sa maawa ka na lang sa akin. Sasaktan ka rin ba, Nay, na hindi ka pinapansin ng anak mo? Opo, sir. Talaga, sir. O minsan hindi na lang ako nagsasalita. Sir. Hindi ko alam, sir, kung anong kasalanan ko. Pati nanay ko, hindi na rin niya binibigyan, sir, eh. Kasi, ang sabi ko sa kanya nung umalis, nak, ay, hindi mo ako bigyan. Basta bigyan mo si lula mo, sabi ko, kasi matanda na siya. Sa akin, pwede pa ako magkatulong, sabi ko. Nagbibigay din naman siya noon, nung ano pa siya doon, hindi pa matagal, nagbibigay ng 2,000, 3,000. Hanggat bigla na lang huminto siya, may iyak na nanay ko. Umiiyak mo. Happy. Ano ba naman yung anak ko? Samantalang nung ano sir, nung hindi pa siya nakalis ng Canada, pag may ani yung nanay ko, dinadala niya sa Ilocos kasi sa Ilocos kapag-asawa siya, dinadala niya yung 2 kaban. Ako, hindi. Yung nanay mo ang nagbibigay doon sa anak Opo, mo sir. nung nandito pa sa Pinas. Opo, sir. Tapos sabi ng kapatid ko, binibigyan niyo yan kapag umasinso na, hindi na kayo ay makalimutan na kayo. Totoo pala yun, sir. At sabi ko kahit sa nanay ko man lang sana. Ganun mo kamahal yung nanay mo. Sir. Pinakiusap mo sa anak mo na ang bigyan na lang niya is yung anak, yung nanay mo. Opo, sir. Sana namana ng anak mo yung pagmamahal mo sa magulang. Ewan ko, Kasi mahal na mahal mo yung magulang mo. Sana yung anak mo ganun ka rin niya kamahal bilang magulang mo. yung magulang ko naman ang nagpalaki sa kanya kasi nga nagkakatulong ako. Pero at least ikaw pa rin nagpaaral nung nandoon ka sa abroad. Opo, sir. Ginawa mo na. Kaya nga, sabi nila, nag-abroad ka pala, bakit di ka mayaman? Sabi ko, wala eh. Ganun lang talaga ang buhay. Hindi siguro ako swerte. Sabi ko, Huwag mo isipin yan, Nay. Ilang taon na po kayo? 63 po. Bata pa. May pag-asa pa, Nay. Huwag kang mawala ng pag-asa. Minsan, sir, kung minsan, pag may nag-aano sa akin na, alika, punta tayo sa kandidato. Yung mga pangkaraw ba? Yung Oo, hihingi. Ay, nahihiya po ako. Kaso yung mga, halika na, apuram na. Diyan kami 50. Ay, malikot kami na siya. Ay, sinong kandidato na may 50? Dito, banda mga kagawad po ng bayan. Sige.
Hindi ko kasi ganong kilala sir. Mga kababayan, relate po ako sa pinagdadaanan ni nanay. Sa sitwasyon ni nanay, nararamdaman ko talaga yung ngiti tapos napapaiyak. Sakit sa damdamin mga kababayan. Yung napagtapos mo yung anak mo, 11 years ka sa abroad para mapagtapos yung anak mo. Pero ngayon nung pagtapos na, tapos nagkaroon na ng magandang future, nasa Canada na. Bakit ganun? Bakit nakalimutan natin kung saan tayo nagsimula? No? Napakasakit. Sakit sa damdamin. Pero na isa lang din. Salamat sir kasi nailabas ko yung sakit ng loob ko. Ngayon lang po na nailabas ko. Please, parang napawasan. Masaya ako na isa ako sa naging way ni Alam mo God. sir, binabala ko ang pumunta kay Rapi doon. Sabi ko, hindi kaya ako ng tulong kay Sir Rapi. Kaso, isip ko pamasahin na naman. Pamasahin. Ano naman ako po. Sige, Nay. Salamat. Bibigyan kita ng kaunting Nay. Pambili. Pambili na ako. Pambili na? Ulam. Ulam. Wala kayong ulam. Kamatis ang ulam nyo. Nahiya na po ako magsalita. Nay, gaya na sinabi ko, ano man ang nararamdaman mo, ilabas mo po. Marami kami nagmamahal sa iyo. Iyari pa na lang. Nay, kalma lang ha. O ito na, ibigyan kitang pambili. Wala ako naman po. Okay lang yan, Nay. Nay, akin na yung kamay mo. 1,000, Maraming salamat. 2,000, Oh, Three. salamat. Dito po. 4, 5,000 po. Salamat po sila pumunta sa akin.